Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron po akong babasahin po sa inyo, isa pong open letter po mga kabida. Address po ito kay Vice President Sara Duterte, At itong open letter na ito ay nanggaling po sa isang lehitimong loyalista po ng mga Marcos. Okay? Kung maalala po ninyo, noon pong rally po ni dating Manila Mayor Isko Moreno, kung saan po ay kasama po itong si Vice President Sara Duterte, naging guest po nila, ito hong si VP Sara, mga kabida. Kamakailan lang po, may nabanggit po itong si VP Sara kay Senator Amy Marcos na kung maaari po ay magpalit na po ito ng apelyido, mula sa Marcos at magpalit po ito ng ibang apelyido. Subalit ang sabi po ni VP Sara, ang hindi po na inakala na yung middle name na pwede hong ipalit dun sa kanya pong apelyido na Marcos, Romualdez pala. Okay? So ito po, may nag-react po mga kabida dun po sa naging pahayag po ni VP Sara. Isa pong loyalista po ng mga Marcos. Ito, babasahin ko lang po ito. Actually, mula po ito kay Noel Marino Bas na senior po mga kabida ni Mark Anthony Lopez. Eto, babasahin ko po ang title po ng kanya pong open letter. Isang open letter para kay Inday Sara Duterte mula sa isang loyalista. Okay? Eto po. Isa po akong loyalista mula sa pamilya ng mga lehitimong loyalista dito sa Tondo. Isa kami sa nabiyayaan noon ng lupa ng dating First Lady Imelda Marcos. Kasama ko ang buong pamilya ko na nagbantay sa Malacanang noong kasagsagan ng 1986 EDSA Revolution. At hanggang ngayon, nakabantay kami sa mga nangyayari sa pamilyang Marcos. Pumukaw sa atensyon ko ang sinabi mong dapat nang magpalit ng apelyido si Senator Amy. Mawalang galang na po. Pero bakit siya? Siya nga itong nagpapatuloy at nagsasabuhay sa mga ipinaglaban ng ama. Kung may dapat mahiya sa kanyang pangalan, ito ay si Bongbong Marcos. Siya itong sumisira sa apelyidong Marcos. Siya itong dumudungis sa ligasiya ng magiting na Ferdinand Sr. Isa ako sa mga nagbunyi noong nanalo ang tambalan ninyo sa Uniteam. Dream come true para sa mga tulad kong loyalista na nasaksihan ang tinatawag na Marcos Restoration o ang muling pagbangon ng apelyidong Marcos mula sa pagkakayupapa. Walang paglagyan ang aming pasasalamat sa ikalawang pagkakataong iginawad sa kanila ng taong bayan. Pero ano ang ginawa ni Junior? Binaliwala niya ang tiwalang iyon. Kaya siya itong dapat magpalit ng apelyido sapagkat lahat ng ginagawa niya sa unang 3 taon sa pwesto ay kabaliktaran ng tatak Marcos. Iisa-isahin ko. Nakipaghati siya ng tinapay sa mga kaaway. Iniupo niya sa pwesto ang mga dilaw at pink, ang mga kalaban ng kanyang pamilya, ang mga kalaban ng kanyang ama. Yun pala ang pagkakaintindi niya sa Uniteam. Ang nakipagkaisa sa kalaban. Pues, hindi yun pagkakaisa kundi pang-iisa. Hindi ito tatak Marcos sapagkat mahalaga sa kanilang pamilya ang pagiging tapat. Tapat sa pamilya, tapat sa kaibigan, tapat sa bayan. Ayan. Na tila ba nakalimutan na niya ang kalupitang dinanas ng pamilya nila sa kasagsagan ng naturang rebelyon. Agad itong kinundina ni Manang 10 ng mga loyalistang hindi kumikilala sa huwad na himagsikan. Pangatlo, ang EDCA.
ang pagpapalawak ng presensya ng mga banyagang sundalo sa ating bansa ay malinaw sa pagtalikod sa prinsipyo ni Apo Lakay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mistulang ipinagpalit ang soberenya sa ilang pirasong ayuda at pangakong proteksyon na hindi naman natin tunay na kailangan kung matibay ang ating paninindigan bilang isang malayang bansa. Sa halip na tumindig, siya'y yumukod. Pang-apat, ang Mahardika Investment Fund, isang proyekto pilit ipinipilit kahit hindi ramdam ng karamihang Pilipino ang tunay na benepisyo. Hindi ito ang uri ng proyekto na ipinaglalaban ng matandang Marcos, na kilala sa pag-iingat sa pondo ng bayan para sa mga makakabuluhang programang nakakaangat sa mahihirap. Ngayon, ang Mahardika ay tila naging simbolo ng pagkawatak-watak at kakulangan sa direksyon ng administrasyon. Panglima, ang kanyang pamumuno ay puno ng pakyut at pasikat na proyekto. Walang laman, walang diwa, at lalong walang tapang. Ang bagong Pilipinas na kanyang isinusulong ay walang kinalaman sa bagong lipunan na isinusulong ng kanyang ama. Ang una ay mababaw na kampanya sa social media. Ang ikalawa, isang ideolohiyang nasubukang itaguyod ng isang leader na may tunay na paninindigan. At sa lahat ng ito, ang pinakamasaklap ang pananahimik ni BBM sa pag-utos ng International Criminal Court na aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa na namang haligi ng makabayan at matatag na pamumuno ang pinabayaan. Walang narinig na mariing pagtutol mula kay BBM. Samantalang ito'y isang malinaw na atake sa soberenya ng ating bansa. Noon, ipinaglaban ng mga Marcos ang Pilipinas laban sa pananakot ng mga dayuhan. Ngayon, ang anak parang takot na muling maipit. Kaya't piniling manahimik kaysa ipagtanggol ang kapwa leader sa naging bahagi ng tagumpay ng Uniteam. Si Rodrigo Duterte ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani at si Bongbong Marcos ang naglibing sa ligasiya, dignidad at alaala ni Apo Lakay. Kaya't kung meron mang may karapatang magdala ng apelyidong Marcos, ito ay si Senator Amy. Hindi siya perpekto, pero siya ay tunay na tagapagdala ng diwa ng kanyang ama. Sa Senado, siya ang naging sandalan ng mga mamamayan, mula sa pabahay hanggang sa edukasyon, mula sa tulong para sa kababaihan, matatanda, PWD, solo parent, hanggang sa pag-aangat sa mga cultural workers. Hindi niya tinalikuran ang mga loyalista. Hindi niya pinabayaan ang mga kaalyado. Hindi siya lumihis sa direksyon ipinagbilin ng kanyang ama. Samantala, ang tigre ng norte ay mas mahina pa sa kuting. Hindi siya nababagay magtaglay ng dakilang apelyidong Marcos. Mas bagay sa kanya ang Ferdinand Araneta Romualdez because he is far from being a true Marcos. Lubos na gumagalang, isang loyalista mula Tondo. So yun po mga kabida, ang open letter ng isang loyalista kay Vice President Sara Duterte. Actually, pabiro lang po yung sinabi po mga kabida ni VP Sara kay Senator Jaime, pero medyo sineryoso po ng isang loyalista po. Actually, may punto yung letter po ng isang loyalista. Si Jaime Marcos mga kabida,
sa kanya hong ipinakita po ngayon, siya yung totoo hong nagdala ho ng apelyedong Marcos. Although, alam po natin na marami hong galit po sa Marcos Sr. nung kanya hong panunungkulan bilang presidente po ng Pilipinas, considering meron pong part po ng kanya hong term na naging medyo binabatikos po nung martial law time. Pero may justification po mga kabida kung bakit nangyari po yung martial law nung time ng Marcos Sr. Dahil ho sa mga kaguluhan na po brought by some sectors, okay, being infiltrated by communism nung time po ni dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos po mga kabida. Pero hindi ito naintindihan po ng kanyang mga kritiko. Kaya naging masama yung pangalang Marcos because of the martial law, mga kabida. Hindi naman po natin may iwasan na may mga pang-abuso during that time, Kaya siguro, yun yung tumatak po, pasama po, sa pamilya o sa apelyedong Marcos po, mga kabida. Actually, this is the right time para ho sana sa mga Marcos na i-redeem yung pangalan na yun, at ito sanang si Pangulong Marcos ang dapat gumawa po dito. Unfortunately, parang hindi ata niya ginawa, At ito hong si Amy Marcos po ngayon ang nagdala po ng responsibilidad, para i-redeem po ito hong Marcos name. Itong reputasyon po ng Marcos po mga kabida. Okay? At dahil po dyan, although marami hong nagdududa, pero sa tingin ko po, personally, I believe na naging totoo po itong si Amy po mga kabida. So, sa tanong po kung dapat pang magpalit ito hong si Senator Amy ng apelyido, I think hindi. Tama yung sinabi po ng loyalista, doon po sa kanya hong sulat. Ang dapat pong magpalit ng apelyido, hindi ho si Amy, kundi ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang tingin po ninyo? Basa po niyo dito mga kabida. You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.